Nandito nga pala ako sa lugar kung saan kayo nagpunta ng jowa mo bago kayo naghiwalay. Hoy! Pagkagising nga sa akin ng mga kasama ko, nagpunta muna ako ng CR para maghilamos at mag-toothbrush. Pasado alas 10 na rin pala to ng gabi. Magpapavideo kasi ako sa mga kasama ko para sa vlog kong Night Market and Street Foods Edition. Hindi na rin pala ako nagpalit ng polo shirt dito. Ngayong araw ko lang naman sinuot to. Paglabas ko nga ng kwarto, ilagay ko pa yung do not disturb na warning kahit wala naman talagang may iwan sa loob. Siyo nga, nagkamali pa nga ako ng pindot dito. Pataas yung napindot ko. Buti na lang may magic ako. Napunta pa rin ako sa ground floor. Pinabalik ko nga yung sarili ko dito. Ilang beses na ako nakapunta rito, pero di ko pa din kabisado yung daan papunta sa bahay nyo. Hoy! Sobrang lamig nga dito kahit anong oras. Naglagay na rin pala ako ng lip balm kanina bago umalis ng hotel. Hindi naman ako na-inform. Tatawid ka pala ng maraming beses dito bago mo marating yung pupuntahan mo. Dumiretso nga muna ako sa bilihan ng mga street foods. Kunyari, tumitingin nga ako ng unang mabibili ko dito. Pero ang totoo nito, nakita ko na talaga ang unang target. Lagi ko din kasi itong binibili nung elementary pa ako. Mukhang paubos na rin yung tinda ni ate pagkarating ko. Yung isaw lang talaga yung gusto kong bilhin dito. Kaso may narinig akong nagsasalita habang binibideo ako. Kumuha daw ako ng iba, wag puro isaw. Kinuha ko tuloy yung hotdog. Natatawa na nga ako dito. Shoutout na rin kay ating naka-green na jacket. Nasa likuran ko siya kanina. Tinanong niya si ating nagtitinda kung magkano daw yung hotdog niya. Sobrang asim nga ng sausawan ko dito. Pinaghalong kalamansi at suka. Pagkatapos kong makain yung isaw, sunod ko naman nakita tong cheese stick. Kala ko kanina, ito yung dynamite. Kasing haba kasi siya ng pasensya ng jowa mo. Hoy! Magbabayad na nga pala ako sa binili ko dito. O, diba? Sabi ko sa'yo, halos magjowa mga nandito. Tinikman ko nga agad yung cheese stick na binili ko. Crispy. Sobrang crispy nung cheese stick. 3 days ago. Hoy! Naghanap nga uli ako ng makakain. Siguradong marami sa inyo ang may alam nitong susunod kong bibilhin. Masarap kasi tong mineral water na to. Hoy! Eto palang balot ang bibilhin ko. Halos lagi nga ako nagpapabili nito pag uuwi ako ng Tarlac. Pero dito sa Baguio, dito ko nang matitikman yung dating nakikita ko lang sa TV at Facebook. Ito nga pala yung tinatawag nilang grilled balot. Sa unang lasap, sili lahat. Umuusok pa nga sa init yung nabili ko. Buti na lang, binidyo nila ako dito. Iniinggit ko kasi yung mga kasama ko sa mga oras na yan. Gutom na din daw kasi sila. Papunta na sana kami ng night market. Kaso nakakita uli ako ng pagkain. Isa din kasi ito sa paborito kong kainin. Itong mais tapos lalagyan mo ng cheese powder. Ito nga lang din Christmas. Gumawa din ako ng ganito sa bahay. Minsan lang din kasi ako makakita ng nagtitinda nito sa kalsada. Napansin ko pala kanina pa ako kumakain. Buti na lang may nakita akong nagtitinda ng mga palamig. Hindi ko nga alam kung anong kulay ang pipiliin ko dyan. Pinaulit ko pa kaya ating nagtitinda kung anong flavor yung napili ko dyan. Kaso di ko rin naintindihan sa sobrang ingay sa mga oras na yan. Parang buko ata yung flavor niya 2 days ago. Hoy! Palabas na talaga kami niyan. Bigla akong nakakita ng nagtitinda ng pares. Kaso sabi ni ating nagtitinda, mami na lang ang meron. Nakalimutan lang daw niya tanggalin yung nakapaskil na pares. Unang beses kong nakakain ng pares sa Maynila. Kaya gusto ko sanang ulitin dito sa Baguio. Pero pwede na rin tong mami. Mukhang masarap na din naman siya sa halagang 70 pesos. Pagkalagay nga ni ate sa mga sangkap, pinalagyan niya ng garlic kinamberso at pamintang kinamberlats yung mami. Ibabalot na sa ano ni ate ng plastic. Bigla niya nga akong tinanong kung gusto ko daw lagyan ng chili paste. Dahil first time ko ngang bumili neto. Tinanong ko tuloy si ating nagtitinda kung ano pa ilalagay pagkatapos ng chili paste. Yung nga, iti-take out ko nga pala tong mami. Kaya binalot ni ate ng plastic. O diba, tinalo pa construction. Kumain na nga sa labas. May mga take out pa pabalik sa hotel. Mag-aalauna na din pala to ng madaling araw. Paglabas namin galing handaan. Hoy! Ay, bilihan lang pala ng street foods yon. Konti na lang din namimili sa night market. O diba, magjowa ulit na kasabay ko. Mas maigi atang di ko na kayo inaya samahan ako. Mas maganda pala magstay na lang sa hotel minsan. Siyo nga. Tingin-tingin lang ako kunyari dito. Pero pabalik na kami sa hotel sa mga oras na yan. Nandito na naman tayo sa walang katapusang pagtawid ng kalsada habang may dala-dala.
Nagmamadali na nga ako dito, inaantok na rin kasi ako. Pero may sasabihin pa ako. Dito lang din kasi ako nakakita na McDo at Jollibee na magkatabi. Pagbaba mo lang galing ng hotel, madami ka agad mapagkakainan. Pero dahil tamad yung mga paakot ng mga kasama ko, sa McDo na lang kami lagi pumupunta. Paakyat na nga kami ng hotel dito. Sana naglaway kayo sa mga nakita nyo. Hindi sa mga magjowa kundi sa mga pagkaing nakita nyo. Pagkarating nga namin ng 6th floor, nakita ko ulit yung nilagay kong do not disturb kanina. Ibig sabihin nun, pwede na kayo mangistorbo uli. Maraming salamat sa pagsama sa kalokohan ko ngayong gabi. Ayun lang. Bye!